Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin na finish ka na Garcia, aba? 2028 election, luto na, may pambato na. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok Ang may kasalanan niyan si Marcos. Ang may Si Marcos. sabuhin niyan si Marcos, command responsibility. Lahat Of course. ng nangyaring ito, no, nakarahasan sa Pilipinas, Correct. talagang grabe na experience namin ni Eric diyan sa kababuyan ng Nick Torre na yan, no. May araw ka din. May araw ka at palapit na ng palapit, Diwata. Alam mo ba si Diwata gusto mag-senator? Nako. Gusto Si mag-senator. Torre. Si Torre, si Oh, si Diwata. Diwata. Ay kasi umaasa sila kay George Kupal. Nako. Lahat sila umaasa. Si George ng Comelec. Oo. Yan ang Comelec. Lahat sila yan ang inaasahan nila. Kahit dapat- si Lisa Marcos gusto daw mag-senator o mag-vice Nako. president or mag-president or kasi inaasahan ng tong mga adik na ito si George Kupal. Kanina Yung Comelec pala mga kabayan yung inaasahan nila, no? Yung Comelec dyan po sa Commission on Election na si Garcia. noon ng balita na may pananakit na ginawa, no? Itong isa sa mga personnel ng Bureau of Jail and Management Penology No. or BJMP laban po sa kay dating Congressman Mike Defensor nang sila po ay piniresenta dito sa Sandigan Bayan. Sapagkat ang mga media, ang mga iba't ibang mga social media and political commentators ay nakaabang din po sa naturang schedule. So pag-usapan po natin bakit umabot sa karahasan sa pananakit itong ginawa ng isang personnel ng BJMP laban po sa kay former Congressman Mike Defensor. Kahit po ang preso o nakulong na dahil sa convicted na sa kaso, hindi po allowed ang pananakit at ang anumang mga karahasan o pang-aabusong physical, mental, or emotional. Lalo pa kung ito'y ginagawa ng mga custodial guards. So, mukhang seryoso po itong ginawa ng personnel na ito ng BJMP. Correct. Hindi pa natin nakukuha ang kanyang pangalan. Pag-usapan po natin yan. Ano? Pangalawa, ito pong inihayag ni Marcos Jr. Na kung mayroon man daw siyang i-endorso Nako. sa susunod na magiging Pangulo o tatakbo sa pagkapangulo sa Pilipinas o mga kandidato, ay kailangan po ang sigurado daw siya Nako. na ipagpapatuloy ang kanyang mga ginawa laban sa korupsyon. Wow. Ipagpapatuloy Talaga, pala. Galing pa kay Marcos sa kanyang pahayag na ito. Ano pong ipagpapatuloy nila mga kababayan, yung pagnanakaw sa ating kabayan? Yun po ba ang ipagpapatuloy nila? Well, anyway, sige, ipagpatuloy nyo kung mananalo po kayo, right? At ang kanyang sinasabi as if na napaka-importante ng kanyang endorsement. Samantalang ang tingin ng taong bayan dito kay Marcos, basura. Correct. At Alam niyo mga kabayan, bobo na lang talaga ang magpapa-endorse dito kay PBBM. Bakit po mga karibin natin nasabi natin bobo na lang? Kasi mga kabayan, sino po bang magpapa-endorse sa isang opisyal ng gobyerno, for example sa isang presidente, na negatibo nga ang sa kanyang sarili, di ba? Ay hindi niya nga maiangat ang kanyang sarili. Dahil palaging negative ang kanyang mga ratings. So, sino po ang magpapa-endorse sa'yo? Sino po ang di ba? Bobo na lang talaga ang magpapa-endorse dyan, mga karibin natin. Kung ang sarili niya nga hindi niya maiangat, paano ka pa niya maiangat? Malamang, isasama ka niya sa pagbagsak, mga kababayan, kung sino ka man. Ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, isasama ka niya sa pagbagsak. Kaya kung ako sa'yo, kung sino ka mga hinayupak ka, wag kang magpa-endorse dyan kung gusto mong manalo. Kung gusto mo lang naman, alright? tarantado ang uri ng kanyang gobyerno na nangyari po sa loob ng 4 or close to 5 years. So, tingnan natin kung ano po ang epekto nitong pagmamayabang ni Marcos sa sino mang nagnanais na tumakbo bilang Pangulo
laban kay Vice President Sara Duterte kung matutuloy po ang halalan sa 2028. Ano po ang gagawin ni Marcos at paano niya palulusutin yung kanyang diskarte na para bagang napaka-importante ng kanyang endorsement ay samantalang kinasusuklaman at itinatakwil po siya ng taong bayan. Correct. Pangatlo naman mga kababayan ay pag-usapan natin ito pong naging pahayag ni dating Senate President at naging isa sa veteranong senador ng Republika ng Pilipinas, itong si Senator Franklin Drilon, no? Kababayan ko ito, sa kanyang binanggit na imposible na paniwalaan na walang kinalaman o walang alam si Marcos Jr. Sa pagkakawala ng almost 800 billion pesos sa flood control scam, siya ang Pangulo. Correct. At siya ang pumipirma sa final version ng General Appropriations Act para ito ay maging batas. So maganda din po itong punto na inihayag ni Senate President or ni former Senator Franklin Drilon, no? Pag-usapan natin. And of course, ito pong binabanggit ni Congressman Toby Chanco na kailangan po, kung totoo si Marcos Jr., sa kanyang sinasabi na papanagutin niya ang mga pangunahing salarin at may sala sa paglaganap ng korupsyon, lalo na sa flood control scam, di kailangan pong simulan niya sa totoong hakbang sa pamamagitan ng pagpapasampa ng kaso at pagpapakulong at pagpaparusa kina Martin Romualdez at mga totoong nasasangkot sa iskandalo ng korupsyon. Yan ang pag-usapan natin mga kababayan. So unahin po natin ang tungkol dito sa lumabas na balita at mukhang konfirmado na nagkaroon po ng karahasan at pananakit na ginawa itong BJMP personnel laban po kay dating Congressman Mike Defensor nang sila po ay iniharap kanina sa Sandigan Bayan. At ito ay sa kadahilanan na ayaw pagsasalitain ni BJMP personnel na ito ang kagaya po ni Congressman Mike Defensor na ini-interview at hinihingan po ng opinyon nitong mga nakaabang kanina sa Sandigan Bayan na mga social media and other media personalities na gusto pong makapanayam at makakuha ng opinyon ni Congressman Mike Defensor. Sa sobrang pagiging hambog at abusado sa poder nitong BJMP personnel at hindi na kontrol ng kanyang officer, sinapak di umano at sinaktan niya si Congressman Mike Defensor. Ano po ang implikasyon nito? Ano po ang maaaring pananagutang kriminal nitong BJMP personnel na ito? Number one, ay bawal po ang pananakit o pang-aabuso ng mga custodial officers and personnel kahit pa na ang akusado ay isa lamang akusado. Kahit pa na sila ay maging convicted sa kaso, hindi po pinapayagan o pinapahintulutan ang naturang mga aksyon na magre-resulta po sa karahasan at pananakit at pati na po sa tinatawag na psychological, emotional, mental abuse. Ito kanina po ang pinagmulan daw di umano ay ang pagsasalita ni Congressman Mike Defensor at pagsagot sa mga katanungan ng mga media, ng reporters at ng mga social media vloggers. Ngayon, sa sobrang kahambugan nga nitong BJMP personnel, sinaktan niya. Ayon sa ulat, si Congressman or dating Congressman Mike Defensor. And sa kadahilanang yan ay kumalat itong ulat ng pananakit na ito. At kailangan po ito ay maimbestigahan at mabigyan po ng karampatang aksyon upang hindi na po magpapatuloy ang ganitong uri ng pisikal na pang-aabuso na ginawa po ng BJMP personnel na ito laban kay former Congressman Mike Defensor at posibleng gawin at ginagawa din nila ito sa iba pang nakakulong kahit hindi pa mga
Convicted. convicted, no? At na siguro i-check natin kung nandiyan na po sa linya ng komunikasyon at ating makakasama na si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Ma'am, nandyan ka na ba sa... Eric, nandito na ako. Meron ako gusto sige. idagdag doon sa, Go ahead, ma'am. sinasabi ni Eric, no? May mga karapatan ang mga PDL, mga persons na deprived of liberty katulad nila kahit mga preso, no, kahit convicted ka, meron kang karapatan, hindi ka pwedeng pagbuhatan ng kamay nitong mga ng estado. So itong pulis na ito, napaka-abusado. And can you imagine, no, Eric, no? Ito, andyan na ang media, ha? Nagawa pa niya, abusado. Paano pa pagwala yung media? 'Di ba? Paano pa pagwala? You can imagine kung ano yung pang-aabuso na ginagawa ng mga ito. You know, I just kept on thinking, no? Ito yung mga klaseng pulis na kung bakit napakaraming mga kababayan natin ang na-recruit ng CPP, NPA, NDF kasi abusado. Sasabihin lang, yan yung kinikwento ng mga kadre sa amin, no? Kung bakit sila naging NPA noong una, nasa CP, nasa anak bayan lang sila na nag-stand still po si Ma'am Lorraine, ano? Sa akin ba ang problem o kay Ma'am Lorraine? I-check natin mga kababayan kasi dito sa side ko mukhang naka-stand still po ang screen ni Ma'am Lorraine. Let's try to check sa technical natin. Can you chat me? Please, kung ano po ang status, sa akin ba ang problem o technically doon kay Ma'am Lorraine, no? Kung naririnig po ako ng ating nawala si Ma'am Lorraine, okay. So sa akin po ay okay. So may binabanggit si Ma'am Lorraine, no? Na yung estado, yung instrumentalidad ng gobyerno, kahit pa nakakulong dahil convicted ng isang tao, bawal po at hindi pinapahintulutan yan ang pananakit at pang-aabuso. Lalo pa po kung may kasama ito ng pagbabanta sa buhay. No, itong pangyayari kanina sa pananakit nitong BJMP personnel na ito, laban kay Congressman Mike Defensor, ay kailangan po kasuhan ito ng kasong kriminal at administratibo. No, siguro kung ang sinaktan nito ay kaalyado at kasama ni Marcos at ni Romualdez, malamang tanggal ito sa serbisyo kanina pa or ura mismo. Pero dahil ang nanakit o ang sinaktan ay si Congressman Mike Defensor na kilala po na kritiko at oposisyon sa gobyerno ni Marcos, baliwala lang itong pananakit na ito ng BJMP personnel na ito. Correct. Dapat po may pananagutan ito kriminal at administratibo. At kung matino sana ang opisyal ng pamunuan ng BJMP ay kaagad itong isuspend at ipailalim po sa proceedings ng investigasyon at nang sa ganun ay masasampahan ng karampatang aksyon sa kaso ng administratibo at pati na po sa kasong kriminal. Let's try to continue. Yeah, Eric, sa kay Ma'am Lorraine o kay nawala siya kanina. Go ahead, Ma'am Lorraine. Ito yung mga ganitong pang-aabuso ang hindi natin palalampasin. Kasi ito yung noon pa namin pinag-uusapan noon, ang estado ay napakamakapangyarihan at ang magrerenda lang sa kanila ay ang taong bayang hindi pumapayag sa pang-aabuso na yan. Kasi pag pinalampas natin yan, nakita niyo ba yung mukha ng hayop na yon? Abusado. 'Di ba? Alam mo, nagsasalita lang may karapatan tayong magsalita, hindi porket PDL ka now trumped up charges pa, no? That's another ibang issue naman yung pang-aabuso ni Pangag ni Bongbong Marcos na nagpa-file sila ng charges, yung pang-aabuso ng Sandigan Bayan na yan sa kila Congressman Mike Defensor at saka lahat ng mga kalaban, sina Senator Marcoleta, lahat na nagki-criticize at nag-i-investigate ng flood control, pinaghuhuli nito mga walang niyang mga magnanakaw na ito ng Marcos administration. So that's apart from it. Ang pinag-uusapan nito natin ay ang pang-aabuso ng estado na hindi natin dapat napapayagan. Dapat sumigaw tayo dito. Dapat tumulak. We have to push back and we have to resist and ngaw-ngawan natin, gamitin natin ang kaisa-isang armas natin at yan ay ang boses natin. No, kung kaya hindi ko nakita kasing ang video. May video Can tayo, you describe it to me?
Kasi nag-inform lang sa akin ay si Tita Angie Velos. Yeah. Ngayong gabi ko lang nakita kasi I was out sa schedule. Sabi niya, mayroong video na kumalat at ang isa sa mga kumuha ng video ay si Quezon City Councilor, Tatay Rani Ludovica. At saka ko nalaman na totoo pala. Ano ba ma'am ang ginawa talaga kay congressman or dating congressman Mike Defensor nitong kulukoy at tarantado na BGMP personnel na to? Nakita kong pagmumukha niya, napakahambog, no? Parang sanay mang torture. Siguro matapang lang ito dahil nakapusas ang kanyang sinasaktan, ano? Correct. Yeah, At, Eric, Yemi, ma'am? mas magandang papanoorin natin sa mga kababayan natin. Oo, para makita natin anong nangyari. At ito ay nangyari sa premises ng Sandigan Bayan. Yes, just as they were about to enter gago the talaga, no? elevator. Yeah. Biro mo, no? So, Tapos, nakita din ng media. oo, kasi si Congressman Mike, kakausapin niya ang media, maglalabas siya ng statement niya, magsasalita siya kasi ini-interview siya ng media eh. Hindi Sa po akin ito bawal gagamitin, 'yon. sasapakin ko rin ang mukha nito ng gago na to eh. Oo, Kahit nakapusas alam niya ako. talaga. Di bali ng bugbugin niya ko, basta sipain ko mukha niya o Nako. tadyakan ko ang bayag niya. Oo, talagang tatadyakan kong bayag niya Ako kapag din. sinaktan niya ko. Kakalmutin ko yung mata niya. Sino yan? Gago, no? Gago Pero Eric, talaga. di ba tayo na Lahat po mga kababayan nanggigigil dito sa ano na to custodial officer, no, mga kababayan. Nakakapanggigil kung panood nyo po yung video, no, mga karbi natin. karanas na rin tayo ng pang-aabuso Oo. ng estado. Manginginig ka Oo. talaga sa galit. Correct. Yun talagang Oo. yung hindi lang sa pulis ha, pero kasama yung pulis yung sa KOJC siege, yung si Nick Torre na yan. Terrible din yun. Yeah, terrible. Ang Terrible hambog talaga. na si Diwata Torre. Ma'am, Yeah. can we play it sa ating technical? Yeah. Pwede bang Okay, come on. pakiplay? Pwede Let's bang go, let's go. Sige, go. baka pinoprocess nila, no? Pero maganda yung punto ni Ma'am Lorraine. Convicted man ang tao, Hindi. tulan man yan, ay hindi ka pwedeng manakit. Lalo Correct. pag instrumento ka ng Estado to protect and preserve the physical custody ng isang akusado o ng isang convicted. Pero itong sila Congressman Mike Defensor, lalo pa na hindi mo Correct. sila dapat subject sa karahasan, pananakot, intimidation at kagaguhan dahil po ay sila ay akusado lang. Hindi po sila convicted, wala pa po silang hatol mula sa korte. Eric, kahit At nga ma'am, convicted, hindi mo 1 minute ma'am, Eric, baka ginagawa Yeah. niya ito yeah. nang matagal na nang tutorture ng preso. Yun. Oo. Baka nga ginagawa niya ito ng gago na to. Posible. Eric, kahit nga convicted, hindi mo pwedeng pagbuhatan Yes. ng kaso. Correct. Bawal ang Oo. torture, bawal na hawakan mo yan. No? Make mga karapatan siya dahil tao. Eto mga kababayan sa nangyaring ito mga karibin natin, bakit tahimik yung human rights? Human rights, ayan, nananawagan po kami sa inyo. Ano na? Galaw-galaw naman, bakit wala po bang human rights? Si former Congressman Mike Defensor, human rights. Tulog pa rin ba kayo hanggang ngayon? Human rights, ayan, i-stress out talaga natin to. Human rights, ayan, makinig kayo. Hindi ba trabaho niyong ipagtanggol ang bawat karapatan ng isang tao? O bakit ngayon tahimik kayo dito sa issue patungkol po dito kay former Congressman Mike Defensor, human rights gising. O siya, no? Dahil Yes. the mere fact, yung mere fact lang na tao siya, na panganak siya sa mundong ibabaw, no, Human rights na immutable yung kanyang mga karapatan na yun, at Correct. yun ay dapat ipaglalaban natin kasi itong mga ito, no, pag nakahawak na yan ng kapangyarihan, nanginginig ang mga balat nila. Ah, Do you abusado have the eh. name of this No, none yet. We're trying hambog? to get it. We're trying to no? ask for it, Eric, no? Dapat kasuhan ito ng anti-torture violation eh. Correct. Yeah. Violation Human sa rights, anti-torture kasi baka ginagawa na niya ito mang torture diyan sa kulungan, hindi lang kay Congressman Mike Defensor, kasi kung hindi ito gago at hindi ito saltik sa ulo at nakahawak lang ng poder na konti sa harap ng media sa premises ng Sandigan Bayan ng korte, ay kaya niyang manakit at kaya niyang gumawa ng karahasan sa isang akusado na under custody sa kanila. Aba, hindi pwede yan mga kababayan, ano? Correct. Pwede naman niyang sitahin kung gusto niya, pero gago ito kung ito ay hindi officer. Bakit? Sapagkat mga kababayan, pwede siyang mahulog ito
sa maltreatment and ayan na ma'am, ayan. Sige, tingnan natin mga kababayan. Try natin. Yeah. Talagang sinapak niya Yeah. Biro mo ilagay niyo yung sarili ninyo sa lugar ni Congressman Mike, no? Sinapak talaga ng gago. Oo. Talagang Tapos napaigtad si Congressman Mike, no? Maliit na tao to si Congressman Mike eh. Yeah. Grabe. Tapos kinaladkad na siya Yeah. Pero buti na lang palaban ito. Yan talaga ang inspirasyon nating lahat, no? Hindi siya papaya. Correct. No? Small but Gago talaga, no? terrible. Wala bang Ayan. ano? Kunin Wala natin bang itong audio pangalan niya, no? Talagang napaigtad si Congressman Mike, no? Nilusob talaga niya. Tapos talagang umigpaw ang kanyang kamao. Yeah. Ayan, mga kababayan, no? Makikita niyo po, medyo gumagalaw lang po ito kasi medyo nagkumusyon. Tapos kinaladkad na si Congressman Mike. No? Okay na po, no? Nakita ko po talagang hinataw niya. Tapos napaigtad si Congressman Mike, tapos kinaladkad na siya. Mga kababayan, ganyan po ang kagaguhan at kaabusuhan ng mga personnel ng BGMP sa ilalim po ng administrasyon ni Marcos. Correct. Dahil ang kanilang presidente, numero unong tarantado din. Yeah. So kung ganun po katarantado ang pamamahala mo sa gobyerno, ang mga may hawak ng kapangyarihan ay nalalasing at nagiging tarantado at gago. Correct. Kagaya po nito, ulitin natin, gago itong BGMP personnel na to. Kung sino sana ito ng mga abogado, I think may mga abogado naman nakakilala ang pamilya ni Congressman Mike, sampa nito ng kaso. Correct. Loading pa. Eric, Pero may ma'am, tatanong ako sa iyo. do you have any information that the family or the immediate family of Mike Defensor ay kukuha na ng lawyer para sampa ng kaso? Kasi ma'am, mamimihasa itong torturer na to eh. Correct. Tingin ko nga, torturer ang gago na to eh. Nang tutorture to ng mga preso eh. Kasi sanay na sanay manakit eh. Mga tau-tauhan lang, mga operators, no? Parang alam mo Eric, tinitingnan ko kanina si Claire Castro, may nakita akong reel niya. Alam mo, talagang ibang-iba talaga. Kasi ibang-iba yung style ni PRRD. At saka not only under the Duterte administration yan, ang spokesperson nyo. 'Di ba? Who were the past spokespersons? Bobby Ang isa dyan Tiglao. si Ignacio Bobby Bonye. Tiglao. Yeah, Bobby Ignacio Tiglao. Bonye, Hector Si Serge Villanueva. Trimonde. Yeah. Yes, Remonde. Hector Villanueva. Diba? At saka si Dong Puno. Yes. Ang layo. Bigla na lang si Impact ng Claire Castro. Di ba talagang nakakadiri. Lahat sila nakakadiri. Nakakahiya. Parang gobyerno pa ba ito? Di ba? Correct. Ay, hindi na talaga ito gobyerno. Sindikato na talaga ito. Matagal Sindikato. na. No, kahit yung and what I like about that that impeachment is that it really underscores how much of a syndicate, a crime syndicate government has become, that they collude with each other. And my friends who are lawyers, no, they were saying, grabe, it's talagang terrible talaga, ma'am. Sa buto. At naman nakakatawa na yung nangyayari sa impeachment court. Yeah. Sapagkat mantakin mo i-present mo as evidence at testimonya ng mga hindi conclusive findings. Yeah. And then ipipilit mo sa korte na makakatayo as part ng evidence. Sinabi nga ng Associate Supreme Court Justice na sabi niya, my goodness, hindi ko alam saan ang galing ito na ang mga desisyon na hindi final at appealable and under appeal and under review ay isa-submit mo as evidence that can never be admitted as evidence. At nang nagsasabi niyan mismo, retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Mga kababayan, kaya ang ibang abogado nagsasabi na Ma'am Lorraine, dapat yan ibasura na ang dalawang artikulo. Article 4 and Article 1 at i-dismiss na ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. We challenge ang si Senate President or si Senator Chis Escudero na mag-rule na dapat i-dismiss na ito for lack of evidence and for malicious prosecution. Anong ibig sabihin po niyan? Walang ebidensya at ginagamit lamang para bastusin at wasakin ang pagkatao at personalidad ng Vice President. Dapat ito ay outright dismissal.
para hindi Ano? masayang ang pera ng taong bayan. Yun dapat. Hindi po may I agree with ka, Eric, mga kabayan. Dapat ito, dapat itong basura na itong impeachment na ito. Sayang ang pera ng taong bayan dito. Dihadong-dihado na nga tayo sa pagnanakaw ng mga hinayupak na ito. Gigisahin pa tayo sa sarili nating mantika. Sa pag-i-impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Mahiya naman kayo. Diba? insulto ang kaalaman ng taong bayan na pinapasakay sila at ginagamitan ng propaganda. Mantakin mo siligutan at saka sikapunan, itong mga private prosecutor sa House Prosecution Panel, hindi makapag-argumento sa totoong proseso ng mga ebidensya, gumagamit ng pangudyok, panguto at ng propaganda. Klarong-klaro na yun na lang ang ginagawa nila. Ilang beses na po silang sinita ng presiding officer, mga kababayan, because of giving conclusions, no? Nagbibigay po siya ng legal conclusion, mga kababayan, di ba? Palagi na po silang sinisita, no, ng presiding officer na si Chis Escudero. Ma'am Lorraine, at nasasayang lamang ang mahigit 25 million pesos per session na ginagastos ng pondo mula sa pondo ng mamamayan. Ng isang bansa, ng ekonomiya ay wasak na wasak na. Tama. Ganyan yung Hindi ko alam, ginagawa. no, bakit ganun? Bagsak na bagsak ang ekonomiya. Ang solusyon ba para umangat ang ekonomiya natin ay impeach si VP Sara? I think it is the reverse, no? Kabaliktaran yata ang nangyayari, no? Ang pag-angat ng ekonomiya natin, no, ay kung ma-impeach si President Bongbong Marcos Jr. Dahil siya po ang presidente, no? Wala na pong tiwala sa kanya yung mga foreign investors, mga karibin natin. So, diba? It's time to impeach President Bongbong Marcos Jr. Marcos sa Pilipinas na pangbababoy, at ang hope ko lang dito, no, ang inaasahan ko lang dito, hindi natin ito kakalimutan at hindi na dapat ito maulit, no. Napakadami niyang ginawang kababuyan sa Pilipinas. Hindi na nga ito gobyerno. Pero ang mga lumalabas sa mga posts niya at sa mga interviews niya, inuulit lang nila yung ginawa nila kay CJ Corona. Yes. Siya, si Hontiveros, si Ronald Llamas, yung pagbababoy, pangsira sa pangalan, pagwawasak sa pamilya, sa pangalan ng isang tapat na lingkod bayan. Si CJ Corona, inuulit nila sa Vice President. Itong si Heidi Mendoza na nagmamalinis, no, kasi itong mga dilaw na ito napakabulok ng politics talaga nila, nagmamalinis. Pero tikom na tikom ang bibig, no, na tungkol hindi man lang niya masabi na si Bongbong Marcos ay ang mastermind ng takot sila wala, no. So agree. anong klaseng crusade pinagsasabi mo? Inaano ba niya, Eric? Alam mo ba kung tinatamaan niya si Martin Romualdez or kay Bangag lang siya nagtatakip? Wala. Tahimik siya. Wala. Si Inday Sara Duterte binibira niya at ang mga Duterte. I see. So I see. Dilaw na dilaw. Kaya dilaw na dilaw. Oo. Kasi sinasabi niya na tama daw ang mga findings na yan, na kapag ikaw ay may adverse negative na mga findings, mataas ang probability na ikaw ay nangurakot. Tsaka nakakatawa siya kasi yung mga, I'm on her Facebook page now, and it's all pagmamalinis. For instance, she's reposting, somebody posted, she said, in an accident, the worst people are the bystanders. In a disaster, the looters. In politics, the fence sitters. You know, Heidi, you're even worse than a fence sitter because you're a liar. You're giving protection and cover to the most corrupt. You're worst. You're really a liar. Hindi nila makundina no? Hindi nila makundina na si Marcos Jr., no? Dito po sa mga nangyayaring problema ng ating bansa. Hindi nila makundina. Hindi man lang nila mabanggit-banggit, mga kababayan, na itong administrasyong ito ang ang pinakakurap na administrasyon sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Okay, I agree. My goodness. Yan, ma'am. Feeling Immaculada.
Piling malinis, pero yan po ay hugas kamay. extension ng Right. cover-up para kay Marcos. Parang si ano din, si Shelo Magno. Yeah. Yan. Si Heidi Mendoza at si Shelo Magno, walang pinagkaiba. Mhm. Sila ay pareho pong Ginawan. nagkukunwari Correct. na kunwari sila ay para sa accountability, kontra korupsyon, at kontra abuso sa gobyerno. Yan ang projection nila. Correct. Pero ang totoo, sila po ay back up at mga pumapalakpak sa patuloy na pamamayagpag ng pangungurakot ni Marcos at ni Romualdez. Correct. So yan mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below mga karabin natin. At syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.